Yun sa mga DIYers, so ngayon meron tayo yung gagawing 12 inches na subwoofer. Parang i-restore natin siya pero parang di restore mangyayari kasi magiging iba na yung mukha niya eh. So ito, basket at magnet to ng isang local brand natin. Kaya no, 500 watts. Hindi ko na sasabihin ko lang ng brand pero malamang familiar kayo dyan. Nirepaint ko na lang kasi sobrang kalawang na yan. Niliha ko lang ng bahagya. So ayan, not bad naman ang kinalabasan. Orange yung napili ko kasi yun lang ang meron akong pintura dito. So yung boys ko, nagpa-rewind na lang tayo kasi mas mahal talaga kapag bibili kayo ng ano eh. Nung repair kit. Parang halos papresyo na nung ano, nung brand new. So ito, pa-rewind tayo sa tropa nang gumawa nito. 500 lang yung binayad ko sa. Dapat sisingilin lang ako 300 sabi pero kako ang regular na singil niya para dito 500, nakakaya naman tumawag. So bumili lang tayo sa Shopee nitong cone na yan. Ayan, ang ganda, laki ng ano, laki ng rubber edge niya. So ito bala kong digital na sticker na carbon, yung fake carbon. So mga pandikit natin gagamitin, syempre itong epoxy, yung A and B. Tsaka ito, para sa mga edge, tsaka dyan sa jumper dyan sa gilid. So, pwede naman gumamit ng regular na rugby, pero mas gusto ko lang itong gamitin. Napakadikit niya, tsaka mabilis matuyo. So, time-lapse ko na lang yung pag-repair na gagawin natin. So, umpisa na natin muna sa pagliliha para maganda ang kapit ng adhesive sa cone at tsaka sa spider damper. So, yung nilagay kong pang align dyan, yung Mountain Dew, yun yung kadalasan nakikita ko sa raon eh. So, gumaya lang tayo. So, ito yung pinakang kauna-unahang repair speaker natin gagawin. Kasi kapag nag-success to, bibili rin tayo ng ano, machine na pang rewind para mag-rewind na rin tayo. Tayo na rin may magre-rewind ng voice coil. So, yan. Ginamita ko na nung 7,000 ng pandikit. Pwede namang rugby. So, dito sa part nito ang pagkabit ko ng spider damper sa voice ko. Dapat pala hindi ko sinunod yung original setup niya na 2 layers. Kasi hindi ko sinukat yung cone eh. Basta nagsimula na lang tayong gumawa. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Dapat na hindi ko na ginawang 2 layers itong ano, itong spider damper. Dapat pala ginawa ko, pinagpatong ko na lang ng magkadikit, hindi magkahiwalay. So, nagka-problema sa bandang dulo. Ganun talaga kapag hindi pa ganun kabihasa sa paggawa. Charge to experience lang at sooner or later, malalaman na rin natin lahat ng diskarte. Kasi hindi naman natin talaga linya ang mag-rewind repair ng speaker at sa woofer. Sinusubukan lang natin ngayon. Kapag success naman to, bibili na rin tayo ng sariling machine ng pag-repair ng voice coil. So yan, nilalagyan na natin epoxy yung second layer. So yan, makikita nyo dyan, ayan no, hindi kasi siya sakto, nakaangat yung yung paglapat ng rubber edge. So para magawa ng paraan, tinabas na lang natin yung cone. So dumikit na lang siya dun sa damper spider. Lalagyan na lang natin siya ng epoxy A and B, yung matagal matuyo, para lang maglapat yung yung voice coil at saka yung cone. Diskartehan lang natin kaysa masayang pa, di ba? So ayan, check muna ng polarity kung maayos yung connection ng pigtail at saka ng voice coil para sigurado. Kasi baka pag nilagyan na natin epoxy yan, lalo tayo mahirapan sa back job, mas lalong papangit. So ayan, all goods, may connection, kaya pwede nating lagyan ng maraming epoxy. So nilagyan ko wala muna ng yung mabilis na matuyo na epoxy yung yung pigtail at saka yung voice coil bago natin lagyan nung sinasabi kong epoxy A and B na matagal matuyo. Ayan, naghalo tayo ng marami. So lalagyan na lang natin maraming epoxy yung yan sa may dugtungan ng voice coil at saka ng cone. So, medyo pangit syempre tingnan, pero matatakpan naman yan ng dust cap. So, next time, susukatin na muna natin bago tayo tumirada. Akala ko kasi same lang siya ng sukat eh. So, yan, nilagyan natin ng
pandikit yung gas cap. So pabigatan na natin para sigurado ang lapat. So yun to, yung tuyo na, testing na natin. So wala tayong box kaya naka pre-air lang tayo. Pero naka low pass filter naman tayo kaya walang ganong boses yan. Naka 4 ohms, naka series tayo, so 8 ohms ang labas niya. Hindi kasi kaya nung amplifier yung 2 ohms load eh. So now playing yung favorite natin, Blast I Love You, para malalim ang excursion. So nilagyan natin tape yung gitna para kita yung excursion niya. Kung nasa box to, hindi nyo dinig yung tunog ng spider sa ilalim. Yan, ilalim excursion. Kulang pa yung power ng amplifier natin. Wala tayong malakas na amplifier eh. Ayos na ayos. Gawan lang natin ng box to para mas ma-appreciate natin yung tunog niya ang gaano. Tapos yung amplifier natin naka 8 ohms load, so mas mahina yung power ng nilalabas niya. More or less mga 300 or 2 to 350 mga ganun. So salamat sa pagtutok.